Okay, what's up guys? It is me, James Latif na naman, and welcome na naman sa isa namang tutorial kung paano makakapag-register sa MMM ng SEF. And I will teach you dahil na-experience ko na rin ito na ma-moratorium. So, para maiwasan natin ang moratorium, so ipapakita ko sa inyo kung paano mag-register sa MMM ng SEF. Dahil kapag mayroon po kayong kinalikot sa inyong account sa MMM, is magkakaroon po kayo ng tinatawag ng moratorium. So ang ibig sabihin nun is hindi po magiging normal yung inyong account, magiging frozen po siya. So kung mag-get help po kayo, maaaring hindi po kayo makapag-get help. So ginawa ko ang video na to dahil na-experience ko na yon. So ayaw ko na ma-experience din ninyo yung na-experience ko dahil okay, so punta tayo sa aking dashboard. So maglalagin tayo. Okay, so ngayon dahil may promo this December, so kapag pagbukas nyo po ng inyong account is mag-show up po itong pre-Christmas mining. So mayroon pong promo ngayong Disyembre na pwede po kayong mag-mining. So 5,000 to 10,000 3 days. So may 8% po kayo dyan. So halimbawa PH po kayo or nag-provide help po kayo ng 5,000, so may 8% po kayo in 3 days. So I don't know how to calculate the 5,000 with or plus 8% in 3 days after confirming your PH ng ibang participant. Okay, so proceed tayo. Ano to? The Liter of Happiness. Tingnan natin. Okay, so okay, so ito ngayon ang aking dashboard. So makikita nyo wala, di ba? Dahil hinide ko muna yung aking mga transaction. So kung gusto nyo nating i-show yan, click lang natin itong show, then mag-a-appear po yung lahat ng mga transaction natin. Ito dito sa bandang gitna, ito yung mga nag-provide sa atin at nag-receive ng ating provide help at nag-provide sa atin ng get help. Okay, so hindi ko na ito ipapakita dahil ang purpose ng ating video is how to register and how to make safe your account. Okay, so dahil na-experience ko na nga talaga na ma-moratorium dahil po sa may mga kadahilanan. So una, ang kadahilanan kung bakit tayo na-moratorium is dahil minsan ginagalaw po natin itong accounts natin. Ito po. So dahil po ako na-moratorium, maraming bagay po kasi akong ginalaw dito dahil wala po akong alam. Okay, so dito sa website ng MMM is napaka-sensitive. So kailangan po nating ingatan itong account natin. So bago po kayo mag-register, pasok nyo na lahat yung mga information ninyo, yung mga Bitcoin wallet ninyo. Okay, dahil kapag ikaw ay nagpasok mo ng isa mula nung ikaw ay nag-register, so okay yon. But ang problem is kapag meron ka ng dating
Bitcoin wallet sa inyong account and then mag-a-add kayo ng isa pa, doon po magkakaproblema dahil malilito yung system. Okay, so ang mangyayari, maghihinala yung system na mayroong nang hack sa inyong account. So ang mangyayari, mahuhold po yung account niyo, ma-open nyo rin siya, but mahuhold po. Kung meron po kayong gagawing transaction, is hindi po mapaprocess like pag Git Help or GH. Okay, so yan po ang una. Pangalawa is ang pag-change ng password. So take note, bago po kayo change ng password, ipaalam po muna niyo dito sa support. Okay, so kapag hindi niyo po pinaalam, is mamoratorium din po kayo. So but naayos naman po yung moratorium. Need nyo lang po mag-message sa support and magtanong sa kanila kung bakit kayo na moratorium. And then after that, kapag nag-reply na sila, so need nyo naman na mag-provide ng inyong information or inyong mga documents and details na match sa inyong pangalan. Okay, so ayan po yung mga bagay na kailangan natin iwasan na gawin. Dahil mamumuratorium po tayo at hindi po natin magagamit ng normal yung ating account. So minsan maiinis tayo sa minsan sa sistema. But ang problem is nasa atin po yun. Okay, so yun po yung nangyari sa akin. So ayaw ko po na mangyari sa inyo. So ngayon, pag-usapan natin itong PH at saka GH, provide help in Git Help. So in order to participate here in MMM, kailangan po muna natin na mag-provide ng help bago po tayo makasali. So meaning kailangan po muna nating mag-donate or magbigay ng help sa ibang tao bago po tayo matutulungan din ng ibang tao. Okay, so tingnan nyo po kung gaano kaganda itong sistema ng MMM. Okay, so after nyong mag-provide help or magbigay ng tulong, in the future, kayo naman po yung tutulungan ng MMM community. So ganun po yung sistema dito. Hindi po kayo matutulungan kung hindi po kayo nag-provide ng help. Okay, so dito po is fair na fair po yung sistema. So kailangan lang po nating tumulong and then at the future, kayo naman po yung matutulungan kung gusto nyo ng tulong. Okay? So ang maganda dito, ikaw ay isa lang magpo-provide ng help. But kapag ikaw ay nag-get help, thousands of people help you. Dahil ang MMM is lumalaki na po. Global po ito. So, ganun po yung katindi. So, hindi po ito basta-basta. Okay, so dahil ang topic natin is how to save and how to provide help and get help. So, para naman po tayo makapag-get help at provide help, need po natin ng pera, di po ba? So, but in MMM, hindi po kami or I think may gumagamit din ng pera dito, but karamihan po na ginagamit dito is Bitcoin. Okay, so para po makapag-provide help po tayo, need po nating magkaroon ng Bitcoin wallet at Bitcoin currency. Okay, so paano tayo magkakaroon ng Bitcoin wallet at Bitcoin currency? Okay, so click natin Bitcoin, magsa-sign up po tayo sa aking coin.ph wallet. Okay, so kung gusto nyo pong sumali sa aking team or wala pa naman po akong team, but kung gusto nyo pong sumali sa aking lineup, okay, so tuturuan ko po kayo step by step kung paano po kayo mag-participate sa MMM community. Okay, so
Now, naglalagin po tayo sa ating coin.ph. Okay, so para po tayo magkaroon nito, nag-provide po ako ng link sa description sa baba, and then i-click nyo lang po, and then pwede po kayo mag-register dyan. Okay, so kailangan lang po is i-provide po natin yung mga info natin at saka documents and details sa ating account sa coin.ph para po magkaroon po ng matawag doon, magkaroon po tayo ng ano man tawag nun, basta ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. Maglalagin muna tayo, okay? Yan, so gumawa po ako ng second authentication password para po sa mga malicious hackers. Oops. Okay, so copy natin yan, then, para makapasok tayo. Okay, ito po yung coin.ph wallet, Bitcoin wallet. Okay, so para po tayo makapag-provide help, so need po nating magkaroon ng Bitcoin wallet address and Bitcoin currency. So ngayon, na-provide ko na po yung link sa baba. I-click nyo lang po, and then mag-register po kayo dyan for free, and then pwede po kayo mag-ask sa akin kung paano kayo magkakaroon ng Bitcoin currency. So pwede po kayong bumili sa akin, but meron pong karagdagang patong pagka bibili po kayo sa akin. Okay, so pag nagkaroon na po kayo ng Bitcoin wallet or Bitcoin currency dito sa inyong account, so pwede na po kayong mag-provide help. So i-click nyo lang po yan, and then pag na-click nyo po yun, may mga lalabas dyan na i-click nyo lang, and then kung kayo ay sumali sa akin is tuturuan ko step by step kung paano kayo makakapag-provide help and kung paano kayo makakapag-get help. Okay, so kapag nagkaroon na po kayo ng Bitcoin wallet and nakaregister na rin po kayo sa MMM, so i-add po ninyo dito yung inyong Bitcoin wallet address. So paano ko magtanong kayo sa akin, paano ko malalaman yung wallet address ko? Okay, so i-click po lang natin itong wallet address dito sa baba. Ito yung BTC, then yung hanapin natin yung wallet address, and then i-click po natin yan at boom, ito po yung tinatawag na account natin sa Bitcoin wallet. So ito po yung magiging address natin or magiging Bitcoin wallet address natin. Ito pong mga numero na yan at saka pinaghalong mga letra. Okay, so yun po. Then i-add po natin yan dito sa ating MMM. Punta tayo sa dashboard, and then click natin yung accounts, and then click natin yung add nandito. Okay, so after natin ma-click yung add is ipipaste po natin dito yung ating wallet address. Ito po, ika-copy paste po natin yan, ganyan, and then ipipaste po natin doon sa ating accounts sa MMM. And then after that at meron na po kayong kung halimbawa bumili po kayo sa akin or dumiretso na mag-direct kayo ng pagbili sa coin.ph, maaari po kayo makabili through online banking.
Okay, so but if you don't have online banking, you can purchase makakabili po kayo sa akin, nabibilihan ko po kayo kung wala po kayong online banking. So maaari po kayo magtanong sa akin kung paano kayo makakabili ng Bitcoin. Okay, so ganun po. So about naman sa yun na nga, moratorium, hindi nakakapag-GETS dahil nga po sa kadahilan ng mayroon po kayong ginalaw sa inyong account na hindi ka nais-nais o hindi nalaman ng maaga ng system. So i-hold po niya yung account nyo and then hindi nyo po magagamit ng normal yung inyong account. Okay, so yun po yung nangyayari. So after kayo makapag-provide help, okay, so mag-aantay po kayo ng 14 days or 1 month. Okay, so kapag nakapag-provide help na po kayo, ma-freeze po yung pera niyo in about 14 days. Okay, so may 30% po, depende po sa kinuha nyong provide help. Kung kayo po ba ay nag-mining, ito po yung mining, ito, or kayo po ba ay pumasok sa 30% monthly, or meron pong MMM extra. So maaari po kayong kumita dito, or maaari pong mag-interest yung pera niyo up to 100% per month. Okay, so ganun po kaganda dito sa MMM. Okay, so kapag nag-get help na po kayo after 1 month, so i-click niyo lang po itong get help, and may lilitaw dyan na i-click nyo rin, then kung magkano yung i-get help nyo. So I think gagawa pa tayo ulit ng mga video about MMM. Okay, and how to get help and how to provide help. So yung hindi pa marunong or wala pa masyadong alam, kaya I will teach you step by step how to participate in MMM community. Okay, so sana po nagkaroon po ng counting idea or counting kaalaman sa inyo kung paano itong MMM. Okay, so I think hanggang dito na lang po dahil medyo mahaba-haba na po yung record natin. Nakaabot na tayo ng 18 minutes. Okay, so maraming salamat sa panonood, and together we change the world.